Okay, bubuksan natin ang isang file ngayon. Pero, hindi to ordinaryong kaso. Hindi to simpleng krimen. Ang tinitingnan natin dito ay isang kasunduan, isang kontrata sa pagitan ng isang tao at ng mga puwersang hindi natin nakikita. Ito na yung investigasyon natin sa agimat, sa madilim na kasunduan sa likod nito, at sa sumpa, ang padugo. Ito, pakinggan nyo to. Ang katawan lupa ko ay mabubulok, pero mabubuhay at mabubuhay pa rin ako. Sumpa ito apo. Grabe no, mismong mga salita ng isang direktang descendant. Diyan nagsimula ang lahat. Isang bulong lang mula sa isang kaluluwang hindi matahimik na naging biktima ng sarili niyang proteksyon. Dito natin sinimulang hukayin ang lahat. So, Section 1, A Curse for Immortality. Paano nga ba? Paanong ang isang bagay na dapat sana'y proteksyon mo, yun pa pala ang magiging sumpa, isang sumpa ng walang katapusang pagdurusa? Ang subject natin, isang lalaki na hindi mamatay. Isipin niyo to ha, isa siyang manggagamot at yung mismong anting-anting niya na dapat magliligtas sa kanya, yung pala yung pumipigil sa kamatayan niya. Ang katotohanan, nakakakulong ka sa sarili mong katawan na unti-unting nabubulok. Nararamdaman mo lahat, bawat sakit, bawat pagkasira ng laman mo, pero hindi ka makaalis. Ipinagkakait sa'yo yung kapayapaan ng kamatayan. Dito namin unang nakita kung gaano kabigat ang presyo ng kapangyarihan. Okay, so naintindihan na natin yung epekto. Ngayon, kailangan nating balikan yung pinangmulaan ng lahat. Suriin natin yung mismong bagay sa gitna ng sumpato, yung object of power. Anting-anting o agimat. Sa papel, isa siyang anting-anting para sa proteksyon. Pero kung susuriin mo talaga yung pinanggagalingan ng kapangyarihan nito, diyan nagiging komplikado. Kasi halo-halo to eh. Meron kang sinaunang animism, tapos hinaluan pa ng, alam mo yon, folk Catholicism. Yung kombinasyon na to, nagluwal siya ng isang kakaibang klase ng kapangyarihan. Isang bagay na hindi talaga natin lubusang maintindihan. At ito, tingnan nyo to. Ito yung Exhibit A natin, isang orasyong vest. Sabi nila, pag-ari daw to ng revolusyonaryong si General Macario Sakay. Ito na yung patunay na hindi to kwentong barbero lang. Ang mga gamit na to ginamit talaga ng mga mandirigma, ng mga revolusyonaryo. Buong-buo ang paniniwala nila na ito ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan, na ito ang magliligtas sa kanila sa bingit ng kamatayan. At sa investigasyon namin, nalaman namin na hindi lang pala isa ang anyo ng mga to. Pwedeng mga orasyon, yung mga binubulong na dasal, minsan ngipin ng buhaya, o kaya mga sagradong bato, basyo ng bala, yung iba nga mas matindi, pinapapasok mismo sa ilalim ng balat. Nag-iiba yung anyo, pero yung kontrata, yung kasunduan, pareho pa rin. So paano? Paano nagkakaroon ng kapangyarihan ang isang simpleng bato o ngipin? Paano to binibigyan ng buhay? Well, dito papasok yung natuklasan naming ritual. Ang proseso para mabuksan ang pinto sa kabilang mundo. Para nakuha namin yung instruction manual para sa isang madiling na kasunduan eh. Ito yung mga hakbang. Una, yung altar. Kailangan may kandila at tubig sa isang sagradong triangular formation. Pangalawa, yung timing. Dapat daw Biyernes. First Friday of the month, mas maganda. Tapos yung invocation, luluhod ka raw paharap sa silangan, tapos bibigkas ka ng mga dasal na halo-halong Katoliko at Latin. At yung huli, at ito yung pinaka-importante, yung pagpapakain. 49 na araw na sunod-sunod. Doon mo binubuhay yung agimat, doon mo sinisilyuhan yung kasunduan. Lahat ng to, yung ritual, yung kapangyarihan, nagdala sa amin sa isang napaka-critical na tanong. Saan ba talaga nanggagaling ang lahat ng to? At Diyan namin natagpuan yung aming expert witness. Pakinggan nyo mabuti. The power of protection can only come from the kingdom of God or the kingdom of Satan. There is no middle ground. Galing yan mismo kay Father Joseph Siquia, ang Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila. Napakalinaw, walang gray area. Dalawa lang ang pagpipilian mo, sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ni Satanas. Walang gitna. So tingnan natin yung dalawang landas. Sa isang banda, mayroong kapangyarihan mula sa Diyos. Biyaya yan, galing sa pananampalataya. Sa kabila naman, yung galing sa agimat. Based sa ebidensya natin, isa itong kasunduan sa isang masamang espiritu.
Ang nangyayari, yung demonyong nasa agimat mo ang nagiging bodyguard mo, kumbaga. Tinataboy na yung ibang mas mahihinang demonyo. Ito yung butas sa kontrata. Yung fine print na hindi nila sinasabi sa'yo. Oo, protektado ka ng masamang espiritu sa loob ng agimat mo. Pero hanggang kailan? Protektado ka lang hanggang sa may dumating na mas malakas. At kapag dumating na yung mas makapangyarihan na demonyo, biglang wala ng bisa ang agimat mo. Ikaw, maiiwan kang mag-isa. Walang kalaban-laban. Well, alam nyo naman yan. Lahat ng utang kailangang bayaran. At sa kasunduan to, dugo ang pambayad. Dito sa susunod na bahagi, ilalatag na namin ang mga ebidensya. Ang presyo ng kapangyarihan, yung singil na laging dumarating. Tingnan natin ang mga documented failures. Case File 1, 1967, ang Lapyang Malaya Massacre. Mga miyembro nito, armado ng itak at tiwala sa kanilang mga anting-anting, sumugod sa militar. Ang akala nila, hindi sila tatablan ng bala. Ang resulta, massacre. Case File 2, isang martial artist. Sa isang initiation, hindi siya tinatablan ng blade. Pero nung siya na mismo ang gumawa, nag-alinlangan siya at malubha siyang nasugatan. Kitang-kita dito na kapag nagkamali ka ng pinagkatiwalaan, kamatayan ang kapalit. Pakinggan nyo tong excerpt mula sa isang report. Sabi dito, on his back were various stab wounds pero he does not feel anything raw, no sting on his back. Nahihilo lang daw siya dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Nakuha nyo? Yan yung nakakakilabot na parte ng kontrata. Oo, hindi mo mararamdaman yung sakit, pero hindi ka protektado sa pinsala. Unti-unti kang masisira nang hindi mo namamalayan. At dito na nagsasara ang bilog ng investigasyon natin. Babalik tayo doon sa case file na sinimulan natin, yung lalaking hindi mamatay. Lahat ng ebidensya, lahat ng testimonya, tumuturo sa isang nakakapangilabot na konklusyon. Ang sumpa ng padugo, ang curse of the blood sacrifice. Yung akala nilang immortalidad, hindi yun regalo. Yun na pala ang pinakamatinding parusa. Yun yung kabayaran. Okay, bago nating tuluyang isara ang kasong to, may isang huling ebidensya. Isang huling testimonyo. At di tulad ng iba, ito galing sa kasalukuyan. Isang babala mula sa isang taong namana ang isa sa mga madilim na kasunduang ito. Sabi niya, recently, I was given an oraciones as an heirloom. I've been uttering it daily and well, all I can say is, be careful what you wish for. Narinig niyo yon? Isang boses mula sa panahon natin ngayon. Pero pareho pa rin ang sinasabi. Isang babala na paulit-ulit na lang. Ang kapangyarihan, laging may kasamang anino. So, isinasara na namin ang file. Nailatag na namin ang lahat ng ebidensya. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng nakita at narinig nyo, ang tanong, iwan namin sa inyo. Kahit anong kapangyarihan, sapat ba talaga yan para bayaran ang presyo?